Hello everyone and welcome sa isa na namang video after a very long time. Naguna. Bakit? Nagulat ako doon. Okay, hello. Okay, 1, 2, 3. Hello everyone and welcome sa isa na namang video dito sa ating Wealth Archie channel after a long time. Oo nga, Ngayon ulit tayo. ni Archie Fitz, no? So, Upon insistent demand. public demand. Oo, ito na po kami. Manggugulo po ulit. Pero nami-miss daw nila yung usapan natin sa coffee shop, mga Oo nga. ganyan. So, tingnan natin. Pero for now, ito muna yung best effort natin dito sa ating napakagandang garden. Garden of Gethsemane. Hindi, oo. Wala pa tayong coffee shop kasi tawag dito, maingay kasi sa coffee Maingay shop. kasi doon sa plano sana naming puntahan na coffee shop. But, in any case, since hindi tayo nakapag-discuss ng best funds ng 2025, yung best performing funds, ayan, yung kanyang signature na sayaw, ay sa tingin ko kahit na late na, ay maganda pa rin siyang pag-usapan. Oo nga. Kasi it will give us an insight on how the market performed last year in general. Tama ba? Yes, and then from there, pwede din natin makita na kung yung mga fans ay nagpe-perform pa rin. Kasi I know na medyo may sigulot ngayon at may gulo, so tingnan natin if they would still hold up or if they are still holding up. Tapos siguro, i-check ko na rin when I upload this. Ano ba yung mga best performing funds ng 2024, di ba? Oo nga. Oo, ilalagay na lang natin sa screen so that we can also have additional insight, di ba? Kung sino ba yung consistent, sino Parang ba Strava. yung hindi. Oo. Naka-flash, nakikistrava. Ikaw ba nagsa-Strava ka ba? Hindi, nakikita ko lang. Okay. Kasi wala na ng Strava for Dragon Boat paddling. Wala ba? Parang wala. Parang takbo-takbo lang. But Takbo, let me bike, check. lakad, ganyan. Oo. Hindi ka Gen Z. Hindi ako Hindi, actually, mas yun eh. Mas millennial eh. Yung mga nasa running era ng mga millennials. Talaga? Oo. So, good for their knees. Kasi mga ka-argue, well, we got the figures from sa mutual funds from pfund.com.ph at sa UITF, sa uitf.com.ph. Kasi like for example, sa UITF, pagdating sa fixed income fund, nakaano pa siya naka-classify na may intermediate term, may long term, may medium term. Yung mutual fund, wala. Bond fund lang. So, baka mag-apples to oranges tayo. So, mas maganda na hiwalay siya. To their category. Okay, yan, unahin po natin ang performance ng mutual fund, mutual fund rather, sa stock fund. Ayan. Equity. Equity. Number 3 is PhilEquity Dividend Fund, 11.98%. Okay. Wow. Number 2, akalain mo, Atram Alpha Opportunity Fund at 19%. Very good. Kasi meron ako niyan. Very good. Kasi meron ako niyan. Ang mga index fund parang negative for the period. Ito mga lumalabas mga actively managed. And at number 1 is, 24.7% MBG Equity Investment Fund. Ano yan? It's a small mutual fund din, a starter. Pero yeah, they've been in for like 2-3 years. Oo. Magandang bayan gabi. Mother Butler Guild. Hindi. Parang I think he was a fund manager before. Si Mike Mike Garcia, if I'm not mistaken. Mike Garcia. Yun yung MBG, I yung think MG. so. Basta he's a fund manager before, tapos he made his own. So yan. I-research na lang nila. MBG, not Mother Butler Guild. 24.67%. Number 1. Congratulations. Sa mutual funds Mutual yan. fund. Mutual stock funds. Yes. Okay. And mga ka-Arky, if I may, these are really good returns. Kasi for the year, parang yung mga equity funds karamihan po is negative at yung mga index mga nasa -2, -4 thereabout. So maganda na to. So good job. For 2025 ito, no? Yes, so, for 2025. I-qualify natin. Yes. As others would say 2020. Stock fund naman tayo sa mga equity funds, okay? For the dollar, on the dollar side of things, dollar denominated, dalawa lang po sila. Number 2 is Sun Life Prosperity World Voyager Fund. Yes. At 15.2%. Wow. Number 1 is,
Very good. Atram pa din. Atram Asia Plus Equity Fund, 23.08%. Wow! Oh, magaling ang Atram, ha? Oo. Ano lang, side note, no, yung Sun Life Prosperity World Voyager Oo. Fund. Actually, di ba, Meron pa rin? lagi natin ina-advise na they should also invest sa mga global assets. Yes. And a good number of my friends and Oh. also yung mga clients ko, I would usually tell them na they do their own research kung saan. Kasi Yes. I want them to find Oo. a global investment fund Mm. na accessible sa kanila. Of no? course, accessible. And most of the time, yan yung nire-report nila sa akin. Really? Ay, nag-invest ako. Anong pinili mo? Oh. Sun Life Prosperity World Voyager daw yung nakita nila na accessible na sa kanila. Oh, in fairness sa Sun Life, no? Oh, good job. Accessible siya, no? Baka naman, Sun Life. But again, we're not recommending na I'm just saying na yung na-report sa akin, Maraming usually yan yung accessible. napipili ng mga tao. No? Very good. Mm. Sige, tira na sa UITF side of things. Next, Okay. Balanced Fund. Number 3 is PAMI Horizon Fund Inc. at 2.69%. Okay, I think this is managed by BPI already. Number 2, si Atram Unicapital Diversified Growth Fund Inc. at 5.01%. And at number 1 sa mga balance fund, mga kapatid, Philippine Peso denominated First Metro Save and Learn Focus Dynamic Fund at 6. Balance fund ito. Yes, at 6.87%. O, pwede na rin. Pero pagdating sa balance fund na US dollar, medyo exciting. Okay? Number 3, Sun Life Prosperity Dollar Wellspring Fund, 8.79%. Si Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund at 12.32%. Wow! Oh, pero ito, even more surprising, no, and impressive. PAMI Asia Balanced Fund, no, US dollar again, 25.07% at number 1. So, Wow. yung PAMI Asia Balance Fund, Asian market lang na ba yan? Yes, Asian market to. And kung titingnan natin, parang kapag may exposure ka sa Asia from 2025, kasi si Atram Asia, 23% number 1, tapos si PAMI Asia, 25%. So, yeah, mukhang maganda ang Asian market during 2025. Okay. Yeah. Punta naman po tayo sa peso-denominated na bond fund, no? Na mutual funds. Na mutual funds pa rin pa lang tayo. naman tayo. Yes. At number 3 is Soldivo Bond Fund at 4.06. Number 2 is ALFM Peso Bond Fund at 4.19%. And PhilAm Managed Income Fund, number 1 at 4.9%. Oh, di kitang laban sa 4%, no, sa bond fund. Thank you very much. Next, sa US dollar naman na bond fund, number 3. Parang magandang US dollar for the year. Oo nga eh. Kita ko lang. Sun Life Prosperity Dollar Abundance, number 3, 6.7%. Number 2 is si PhilAm Dollar Bond Fund, 6.89%. And, nako, number 1, PAMI Global Bond Fund, 23.19% at number 1. Oh, double digits, no? pag global, no? Saka pag dollar, global. lumalabas. Yung mga global dollar, no? Double digits ang performance. Kaya nga sabi namin, diversify always. Punta naman po tayo sa money market na peso. Number 3 is Sun Life Prosperity Peso Starter Fund at 3.9. Number 2 is ALFM Money Market Fund, 4.31%. At number 1 si ALFM Money Market Fund at 4.47%. Oh, pwede na rin. Money market. Next, dami ng mutual fund. Actually, dumadaming category, so it's better for us as investors. Marami kayong options. Sa money market, isa lang siya. Yung US dollar Na denominated. US dollar denominated. Sun Life Prosperity Dollar Starter Fund, 3.05%. Pwede na rin. Kesa naka-savings lang. Yes. Diba? Na wala kang nakukuha. Next, meron ding feeder fund. Okay? Number 3, feeder fund peso denominated. Number 3 is ALFM Multi-Asset Income Feeder Fund, 4.39%. Number 2, Sun Life Prosperity World Income Fund at 5.65%. At number 1, okay, congratulations Double pa rin. digit ulit. Double digit. Mukhang magaling ang fund manager to. Sun Life Prosperity World Equity Index Fund at 23.12%. Wow, galing ah. And lastly po, feeder fund, US dollar denominated, nag-iisa lang naman po siya. So the only one
ARFM Global Multi-Asset Income Fund, 3.68%. Ayan. Papalakpak din ako kasi meron din ako noon. Talaga? Very good, Ayan. So, ang napansin ko, ano una-una, napansin mo? positive lahat. Kasi ako, naalala ko, mga past years, oo nga. Ano? Positive. yung mga equity fund, Puro negative or negative. sobrang baba. No? Yes. Tapos may year din na nung bumawi yung mga equity fund, yung mga bond fund, may ilan-ilan na negative or sobrang baba. Ito, balance siya. Yung mga equity fund, mataas, which is what we want kasi ang equities talaga dapat high return niya, no? Kahit na high risk. Tapos yung mga bond fund, ma-acceptable, mga at par with savings rate, no? Yung performance. So, balance fund, somewhere in between. Yes, that's right. So, despite na may mga struggles tayo last year financially, in terms of economics, etc. In general pala, okay naman pala. Sabihin na natin na, is it okay to say na normal naman pala yung naging performance ng market in a sense? Yeah, oo. Pero kung titingnan din natin na mayagpag yung performance ng mga may global Yes naman. na flavor. Oo. Saka yung mga dollar denominated. Maganda rin yung returns nila. Yun ang nakita ko. Although yes, yung tatlo sa stock funds natin na peso denominated, good job pa rin kasi 19%, 24% at given that market. So kudos to the fund manager. You've done a very good job. Ano sinabi ni 7% ni Pag-ibig MP2 sa 24% ni Atram, Oo nga. So, na meron ka. Ako, natutuwa rin ako kasi despite na ang performance talaga ng mga global and US dollar denominated ang mataas, mga accessible lahat to sa Pilipinas. Hindi ito yung tipong kailangan mo mag-open ng foreign broker para makapag-invest sa US market, etc. Or mag-VPN ka pa. VPN ka pa. Kasi, we've been advocating sa diversification, particularly diversifying in other markets, no? Because if we will be really honest, hindi ganun ka-exciting yung Philippine market mga nakaraang taon, no? Nakaraang 10 taon. 10 taon. 10 taon. Yeah. Kaya kung mapapansin nyo mga ka-Arky, siguro starting 2021, 2022, pagpapanorin nyo yung mga investing strategies na nababanggit namin sa mga videos namin, naging part na ng vocabulary natin yung mga global assets, funds, no? Or kaya mga feeder funds, no? Yes. Yeah. So, ang good news, again, accessible siya locally. Yes. Hindi mo kailangan mag-open ng kung saan man na online or foreign broker. At hindi mo kailangan bumili ng dollar kasi yung iba sa kanila is you can invest with peso already. Peso denominated pero feeder fund siya, no? Global asset siya. Global. Hindi ka na magpapalit sa bangko sa money changer. Yes. So, anyway, yun yung performance ng mutual funds for 2025. Ang next natin ay yung mga UITF. Pero next video na siguro yon para hindi masyadong mahaba. Okay. Saka para may may konting... May part 2 parang... Part 2. Saka may konting, yung tawag na may konting suspense. Yes. So, sa mga ka-Arky natin, I hope ay i-like nyo tong video na to, tapos i-share nyo, and mag-subscribe na kayo sa ating channel para may notification kayo kapag merong next na video. Okay? So, yung susunod natin i-upload, which is probably next week, para may contributin, ay yung 2025 performance ng mga UITF. Weekly tayo ngayon para parang free rin lang anyway. Nakiki-free rin. Nanonood ka ng free rin. Ganda, di ba? So anyway, important yung UITF for me kasi para sa akin mas accessible siya dahil sa lahat ng bako may mga UITF. That's right. And I also know people/investors na talagang ang dami nilang investment sa mga UITF kasi may mga bank apps na doon na sila nag-i-invest. At saka even sa mga mobile wallets. Mga UITF yung mga nakalista sa kanila. Okay. Sige, so abangan niyo yan mga ka-Arky. So for now, mag-goodbye muna kami and see you sa next video natin. Bye-bye!